Kung minsan, pakiramdam mo, parang ikaw mismo ang pinakamahirap mong kontrolin. Ano ang ibig kong sabihin? Yung isip mo na laging nagugulo, ang emosyon mo na biglang sumasabog, at mga desisyong minsan pinagsisisihan mo. Pero ang totoo, may paraan para unti-unting magkaroon ng disiplina at kontrol sa sarili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 mahahalagang hakbang para sa tunay na self-mastery. Mga praktikal na bagay na maaari mong gawin araw-araw para maging mas malinaw ang direksyon mo at mas matatag ka sa buhay. Number 1, palakasin mo ang mental discipline. Kapag sinabi mong mental discipline, hindi ito simpleng mag-focus ka. Huwag mong ibaling ang atensyon mo. Mas malalim ito. Ibig sabihin ito ay kakayahan mong kontrolin ang isip mo kahit nasa gitna ka ng tukso, distractions o matinding pressure. Isipin mo ito, bawat araw, libu-libong bagay ang kumukuha ng atensyon mo. Social media notifications, mga kaibigan na nagyayaya kahit may deadline ka, o kahit simpleng gutom at pagod na sumisira sa focus mo. Kung wala kang mental discipline, madali kang madadala ng mga sitwasyong ito. Pero kung matatag ang isip mo, ikaw ang may hawak, ikaw ang may kontrol, hindi ang mga panlabas na bagay. Halimbawa, kapag sinabi mong gigising ka ng 6 AM, kahit anong antok mo, bumangon ka. Hindi ito tungkol lang sa pagising, kundi sa pagpapadala ng mensahe sa utak mo na ako ang boss dito, hindi ang antok. Kapag kaya mong kontrolin ang maliliit na bagay, mas madali mong makukontrol ang mas malalaking bagay. Isang malaking kalaban ng mental discipline ay multitasking. Marami kang sinisimulan pero wala kang tinatapos. Subukan mong gawing habit ang single focus. Kung nag-aaral ka, ilayo mo ang phone mo. Magtakda ka ng timer at mag-focus ka lang doon. Hindi ka lang natututo, kundi tinitrain mo ang utak mo na huwag agad matalo ng distractions. Ang mental discipline ay hindi lang nasusukat kapag madali ang lahat. Ang tunay na pagsubok ay kapag nahihirapan ka. Isipin mo, nag-workout ka at gusto mo nang sumuko sa gitna ng push-ups. Kung kaya mong sabihin, isa pa, doon lumalakas ang mental discipline mo. Kasi natututo kang hindi sundin agad ang ayoko na ng katawan at isip mo. Kapag may taong nag-init ng ulo mo, madali lang magsalita ng masasakit o mag-react agad. Pero ang taong may mental discipline ay huminto muna, humihinga ng malalim at nag-iisip bago magsalita. Hindi ibig sabihin na pinipigilan mo ang emosyon mo. Ang ibig sabihin, ikaw ang pumipili kung paano ito ilalabas. At yan ang tunay na lakas. Ang utak natin ay parang kalamnan. Kailangan ng paulit-ulit na training. Kapag consistent ka sa isang bagay, unti-unti itong nagiging natural. Ang routine ay parang anchor na tumutulong sa isip mo na manatiling disiplinado kahit magulo ang paligid. Kapag malakas ang mental discipline mo, hindi ka basta sumusuko kapag may setback. Hindi ka padalos-dalos sa desisyon. Mas kaya mong mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa'yo. At ang pinakamahalaga, ikaw mismo ang may hawak sa buhay mo. Hindi ang tukso, hindi ang emosyon, at hindi ang ingay ng paligid. Kaya kung gusto mong palakasin ang mental discipline mo, isipin mo ito bilang pagsasanay araw-araw. Hindi ito instant, pero bawat maliit na panalo ay parang pagbubuhat ng dumbbell para sa utak mo. Number 2, pagsasanay ng emotional intelligence. Kapag naririnig mo ang salitang talino, madalas ang pumapasok sa isip natin ay IQ. Pero sa tunay na buhay, hindi lang IQ ang basihan ng tagumpay. Mas malaki ang epekto ng emotional intelligence. Ito ang kakayahan mong kilalanin, intindihin, at kontrolin ang emosyon mo. At pati na rin ang emosyon ng ibang tao. Kumbaga, ito ang street smart na bahagi ng talino. Kung paano ka nakikisama, kung paano ka nagre-resolba ng conflict, at nananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Kung may mataas kang emotional intelligence, hindi ka basta nagagalit, hindi ka rin madaling natitinag, at higit sa lahat, mas naiintindihan mo ang ibang tao, kaya mas nagiging smooth ang relasyon mo sa pamilya, kaibigan, katrabaho, o kahit sa partner mo. Kaya nga, ang taong marunong sa emosyon ay kadalasang mas nakakaangat sa trabaho, mas magaan kasama, at mas kontento sa buhay. Hindi sapat na marunong kang magkontrol ng sarili at makiramdam sa iba. Kailangan mo ring matutong makipag-ugnayan ng maayos. Matuto kang makinig ng hindi iniisip ang isasagot mo agad. Kasama rin sa emotional intelligence
ang kakayahang mag-stay motivated kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi ka nagpapadala agad sa discouragement. Nakikita mo pa rin ang bigger picture kahit maraming problema. Kaya kung gusto mong umunlad, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal na buhay, huwag puro IQ ang i-develop mo. Sanayin mo rin ang emotional intelligence kasi ito ang tunay na susi sa self-mastery at long-term success. Number 3, self-awareness sa emosyon. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na self-mastery, kailangan mong matutunan kung paano alamin, kilalanin, at unawain ang mga emosyon mo. Dito pumapasok ang tinatawag na self-awareness sa emosyon. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nagdesisyon na base lang sa emosyon mo sa sandaling yon. Halimbawa, galit ka, kaya napasigaw ka. O naiinis ka, kaya nasabi mo ang mga salitang hindi mo naman talaga gusto. Pagkatapos, nagsisisi ka. Kung babalikan mo, hindi naman talaga yun ang gusto mong mangyari. Nadala ka lang ng emosyon. Ang self-awareness ay parang paglalagay ng salamin sa loob ng isip mo. Imbis na automatikong mag-react, natututo kang mag-pause at tanungin ang sarili. Bakit ako biglang nagagalit? Ano ang trigger nito? Ito ba ay dahil sa ibang tao? O dahil may personal akong pinagdadaanan? Kapag malinaw sa'yo kung saan nanggagaling ang emosyon, mas madali mo itong makukontrol. Isipin mo, nag-scroll ka sa social media. Nakita mo yung kaibigan mo na may bagong kotse o nakapunta sa ibang bansa. Bigla mong naramdaman yung parang kirot, naiinggit ka. Kung wala kang self-awareness, baka agad mong isipin, ang yabang naman ito, puro pagmamayabang lang. Pero kung may self-awareness ka, mapapansin mo, okay, naiinggit ako, hindi dahil may mali sa kanya, kundi dahil gusto ko rin maranasan yung nararanasan niya. Ibig sabihin, may desire ako na mas umunlad. Kita mo yung shift? Hindi ka nagalit, kundi nagkakaroon ka ng clarity. Mas nagiging productive pa dahil gagawin mong inspirasyon yung naramdaman mong inggit, imbis na maging lason. Ang self-awareness sa emosyon ay hindi tungkol sa pagpigil sa nararamdaman mo. Natural ang emosyon, parte ito ng pagiging tao. Pero ang tunay na mastery ay nasa kakayahan mong kilalanin ang emosyon, intindihin ito, at piliin kung paano ka tutugon. Kapag kaya mong gawin ito, hindi emosyon ang may hawak sa'yo. Ikaw ang may hawak sa emosyon mo. Number 4, pagpigil sa tukso. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap umusad sa buhay? Hindi dahil kulang sila sa talento o oportunidad, kundi dahil hindi nila kayang pigilan ang sarili sa mga tukso. At huwag mong isipin na malalaking tukso lang ang tinutukoy dito. Kasi kadalasan, sa maliliit na bagay tayo nadadapa. Halimbawa, nagdesisyon kang magda-diet, pero isang gabi lang, may nag-alok sa'yo ng paborito mong chichirya. Ang ending, sige na nga, bukas na lang ako magsisimula. Nangako kang mag-iipon, pero nakita mo yung bagong damit o bagong cellphone na naka-sale. Sa isip mo, reward ko na lang to para sa sarili ko. O kaya naman, sinabi mo sa sarili mo na hindi ka muna magso-social media para makapag-focus ka. Pero bago ka pa magsimula, napunta ka na agad sa 2 oras na scrolling. Ang tukso ay parang maliit na boses na bulong ng bulong. Walang masama kung minsan lang. Enjoy mo na, bukas ka na bumawi. Pero ang totoo, bawat beses na sumusuko ka, mas lumalakas ang kapangyarihan ng tukso at mas humihina ang disiplina mo. Ngayon, paano mo nga ba mapipigilan ang tukso? Ang tukso ay hindi basta lumalabas ng walang dahilan. May ugat yan. Kung alam mo na kapag stressed ka, gusto mong kumain ng sobra, kailangan mong maghanap ng healthy na alternatibo bago ka pa mahulog sa tukso. Hindi sapat na sabihin mong, hindi ko yan gagawin. Kailangan mo ng kapalit. Kung gusto mong tigilan ng social media sa gabi, ilagay ang cellphone mo sa ibang kwarto at magbasa ka ng libro. Ang tukso ay laging nakafocus sa ngayon. Pero tanungin mo ang sarili mo, oo, masarap ito ngayon, pero ano ang magiging epekto nito bukas, sa isang buwan, o sa isang taon? Kapag naiisip mo ang future consequence, mas madali mong masasabi ang hindi. Ang self-mastery ay hindi agad-agad nakukuha sa malalaking laban. Nagsisimula ito sa maliliit na pagpipigil. Kapag kaya mong pigilan ang sarili sa simpleng pagkain ng sobra o sa panunood ng isang extra episode, mas lalakas ka rin sa mas malalaking hamon. Hindi lahat ng tukso ay dapat labanan sa pamamagitan ng paghihigpit. Pwede mong kontrolin ang sarili mo
sa pamamagitan ng tamang reward system. Halimbawa, kung nakapag-ipon ka ng 3 buwan ng sunod-sunod, pwede mong bigyan ng sarili mo ng maliit na treat, pero hindi yung babasag sa buong plano mo. Ang pagpigil sa tukso ay hindi tungkol sa pagkaprangka na huwag. Ang tunay na mastery ay yung kaya mong sabihin, alam ko na masarap ito sa ngayon, pero mas masarap ang resulta kung pipigilan ko muna. At tandaan mo, ang tukso ay laging nandyan. Hindi ito mawawala, pero ang bawat hindi na binibigay mo ay parang muscle na lumalakas habang paulit-ulit mong ginagamit. Number 5, consistency kaysa motivation. Kung iisipin mo, madali kang magsimula ng isang bagay kapag mataas ang motivation mo. Halimbawa, pagkatapos mong manood ng motivational video o makinig ng inspiring na speech, biglang ganado ka mag-exercise, ganado kang mag-aral, o ganado kang magtrabaho sa goals mo. Pero tanungin natin, gaano katagal tumatagal ang motivation na yon? Karaniwan, ilang oras lang. Minsan 1 araw. Pagkatapos, babalik ka na ulit sa dati mong routine. At doon pumapasok ang problema. Kasi umaasa ka lang sa motivation. Dito papasok ang consistency. Ang consistency ang tunay na sekreto sa self-mastery. Dahil kahit wala ka ng gana, kahit hindi ka na inspired, ginagawa mo pa rin. Parang muscle ang consistency. Kapag paulit-ulit mong ginagamit, lalo itong lumalakas. Isipin mo ito, kung mag-i-ehersisyo ka lang kapag motivated ka, baka 1 beses o 2 beses lang sa 1 linggo. Pero kung consistent ka, makikita mo ang resulta makalipas ang ilang buwan. Kung magbabasa ka lang kapag feel mo, baka 3 libro lang matapos mo sa 1 taon. Pero kung consistent ka sa 10 pages a day, baka makatapos ka ng 20 to 30 books sa parehong panahon. Parang toothpaste, kapag excited ka bumili ng bago at sikat na brand, todo sipilyo ka araw-araw. Pero pag nawala na ang thrill, minsan makakalimot ka na. Pero kung consistent ka, malinis at maayos pa rin ang ngipin mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng motivation araw-araw. Ang kailangan mo ay system at habit. Kasi kung aasahan mo lang ang motivation, palaging may araw na tatamarin ka. Pero kung may habit ka, automatic mo nalang gagawin. Isipin mo ang mga simpleng bagay tulad ng paghuhugas ng kamay bago kumain o pagsisipilyo bago matulog. Hindi mo na kailangan ng motivation para gawin yun, di ba? Kasi naging habit na. Ganon din ang consistency. Gawing habit ang maliliit na hakbang patungo sa goals mo. Kapag consistent ka, kahit maliit ang progress mo araw-araw, nagbubunga ito ng malaking resulta sa long term. Parang pagbuhos ng patak ng tubig sa bato. Hindi sa isang bagsakan na butas ang bato, kundi sa libu-libong patak na paulit-ulit, consistent at tuloy-tuloy. Kaya ang tanong, gusto mo bang magkaroon ng temporary hype lang o long-term na resulta? Kung self-mastery ang usapan, laging panalo ang consistency kaysa motivation. Number 6, pagiging responsable sa sarili. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang natatrap sa parehong problema taon-taon? Simple lang, kasi palaging may ibang sinisisi. Kesyo mahirap lang daw sila, kaya ganito. Kesyo magulang ang dahilan, kaya hindi umunlad. Kesyo gobyerno ang mali, kaya walang nangyayari. Pero tandaan mo ito, hanggat isinasalalay mo sa iba ang direksyon ng buhay mo, hinding-hindi ka magkakaroon ng tunay na kontrol. Ang pagiging responsable sa sarili ay nangangahulugan na tanggapin mo na ikaw ang driver ng buhay mo. Oo, totoo, hindi mo kontrolado ang lahat. Hindi mo hawak ang desisyon ng gobyerno. Hindi mo mapipili ang pamilyang pinanganakan mo. Hindi mo rin mapipigilan ang biglang pagsubok na dumarating. Pero ang hawak mo at tanging hawak mo ay kung paano ka tutugon. Kung nagkamali ka, tanggapin mo. Huwag kang maghanap ng taong pagbubuntunan mo ng sisi. Kasi habang sinasabi mo, kasi siya kung hindi lang nangyari to, mas lalo mong binibigyan ng kapangyarihan ang iba para kontrolin ang kapalaran mo. Isipin mo ito, para kang nakasakay sa kotse, pero pinapaupo mo ang ibang tao sa driver's seat. Ikaw pala ang may-ari ng kotse. Paano ka makakarating sa destinasyon mo kung iba ang nagmamaneho? Kapag responsable ka sa sarili mo, ibig sabihin, handa kang humarap sa resulta ng mga desisyon mo, mabuti man o masama. Halimbawa, kung nagastos mo lahat ng pera sa luho, hindi mo pwedeng sisihin ang tindera, ang promo o ang barkada. Sagot mo yun. Pero ang maganda rito, dahil sagot mo,
may kapangyarihan ka ring ayusin at baguhin. Ito rin ang sikreto kung bakit umaasenso ang mga taong may self-mastery. Kasi hindi sila naghihintay ng perfect na pagkakataon. Hindi sila umaasa sa ibang tao para iligtas sila. Sila mismo ang kumikilos. Sila mismo ang gumagawa ng paraan. At alam mo kung ano ang pinaka-liberating na parte? Kapag tinanggap mong ikaw ang may hawak ng responsibilidad, mas lumalaki ang tiwala mo sa sarili. Hindi ka na helpless. Hindi ka na biktima ng sitwasyon. Ikaw mismo ang gumagawa ng solusyon. Kaya kung gusto mong magsimula ng totoong pagbabago, ito ang tanong na lagi mong itanong sa sarili mo. Ano ang kaya kong gawin ngayon para maging mas maayos bukas? Hindi excuses, hindi sisihan, kundi aksyon at pananagutan. Doon nagsisimula ang totoong self-mastery. Number 7, pagpapanatili ng positibong pananaw. Alam mo, madaling maging positibo kapag maayos ang lahat. Kapag may pera, maayos ang trabaho, at masaya ang pamilya. Pero ang tunay na pagsubok ng self-mastery ay kung paano ka magpapanatili ng positibong pananaw kapag ang sitwasyon ay taliwas sa gusto mo. Halimbawa, may araw na parang lahat ng malas ay sabay-sabay na dumating, na traffic ka, nasigawan ka ng boss mo, at pag-uwi mo, may away pa sa bahay. Kung hahayaan mong lamunin ka ng negatibong emosyon, magmumukha kang biktima ng sitwasyon. Pero kung pipiliin mong manatiling positibo, nagiging panalo ka kahit lugi ang paligid. Bakit mahalaga ang positibong pananaw? Kasi ang utak natin ay parang lupa. Kung puro negatibo ang itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Stress, sakit, at pagkatalo sa buhay. Pero kung positibo ang itinanim mo, kahit may bagyo, may aanihin ka pa ring magandang resulta. Positivity doesn't mean denial. Hindi ito pagiging bulag sa problema. Ibig sabihin nito ay marunong kang maghanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Kung nawalan ka ng trabaho, pwede kang malugmok at sisihin ang sarili mo. O pwede mong isipin na baka ito na ang pagkakataon para mag-explore ng bagong career o simulan ang matagal mo ng gustong negosyo. Isipin mo rin, ang pananaw ay parang salamin na suot mo. Kapag madungis ang lente, kahit gaano kaganda ang paligid, madilim pa rin sa paningin mo kasi may dumi. Pero kung malinaw at malinis ang lente mo, makikita mo ang mundo na may pag-asa at posibilidad. Kahit pa ang gulo-gulo na. Paano mapapanatili ang positibong pananaw? Una, magpasalamat ka araw-araw. Kahit gaano kaliit, kahit simpleng nakakakain ka ng 3 beses o nakahinga ka ng maluwag ngayong araw, pasalamatan mo. Pangalawa, malibutan ang sarili ng positibong tao. Kasi kung araw-araw puro reklamo ang naririnig mo, mahahawa ka rin sa kanila. Pangatlo, alamin mo ang solusyon kaysa mag-focus ka sa problema. Kapag natutunan mong ilipat ang energy mo sa ano ang pwede kong gawin kaysa bakit nangyari ito, mas gumagaan ang buhay. At ang pinaka-importante, practice. Hindi to instant switch. Kailangan araw-araw mong piliin ang positibo kahit may dahilan para magreklamo. Habang tumatagal, mas nagiging natural ito. Tandaan, ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay hindi lang para sa sarili mo. Nakakahawa ito. Kapag ikaw ay nagdadala ng liwanag sa isang madilim na sitwasyon, mas marami kang natutulungan at mas gumagaan ang mundo, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga nasa paligid mo. Number 8, pagtsatsaga at pasensya. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi umaabot sa kanilang pangarap? Hindi dahil kulang sila sa talento, hindi rin dahil malas sila. Madalas, dahil wala silang sapat na pagtsatsaga at pasensya. Ang pagtsatsaga ay parang gasolina ng buhay. Kapag may goal ka, hindi sapat na sisimulan mo lang. Kailangan mong ituloy kahit mahirap, kahit boring, kahit parang walang nangyayari. Isipin mo ito, kung nagtanim ka ng buto, hindi bukas ay may puno ka na. Di ba? Kailangan mo itong diligan araw-araw. Kailangan mong bantayan laban sa peste. At kailangan mong hintayin na lumago. Ganon din ang mga pangarap natin. Kung wala kang pasensya, bibitawan mo agad. At iisipin mong walang silbi ang ginagawa mo. Pero kung may tiyaga at pasensya ka, darating ang araw na makikita mong nagsimula ng mamunga ang iyong pinaghirapan. Relatable, di ba? Kasi lahat tayo dumadaan sa panahon ng paghihintay. Paghihintay ng tamang pagkakataon. Paghihintay ng resulta, ng pagbabago. Pero dito sinusubok ang tunay na self-mastery. Kaya mo bang magpatuloy kahit walang garantiya ng instant success?
Kaya mo bang manatiling kalmado kahit nakakainip at mabagal ang proseso? Tandaan mo, ang mga bagay na mabilis nakukuha, mabilis ding nawawala. Pero ang bunga ng pagtsatsaga at pasensya, yun ang tumatagal at nagbibigay ng tunay na fulfillment. Kung marunong kang maghintay at magpursige, kahit gaano katagal ang proseso, alam mong may darating na magandang resulta. At dito mo masasabi sa sarili mo, ako ang may hawak ng disiplina ko. Hindi ako nadadala ng pagkainip o kawalan ng gana. Number 9, limitahan mo ang negatibong impluensya. Isipin mo ito, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kadesidido, kung palagi kang nasa paligid ng taong puro reklamo, puro drama, at walang ginawa kundi hilahin ka pababa, unti-unti kang mahahawa. Parang usok ng sigarilyo, hindi mo man hawak ang yosi, pero kapag palagi kang nasa tabi ng naninigarilyo, siguradong maaamoy mo rin. At mas masama, papasok sa baga mo. Ganon din ang negatibong impluensya. Hindi mo agad mapapansin, pero dahan-dahan nitong binabago ang mindset mo. Halimbawa, kung kasama mo lagi yung mga taong laging nagsasabing, wala namang mangyayari dyan. O kaya, huwag ka nang mangarap, mahirap lang tayo. Mapapansin mo, unti-unti ring lumiliit ang pangarap mo. Kung nakikinig ka sa taong puro chismis, baka ikaw mismo nahuhulog na rin sa pagiging chismoso. Ang sekreto ng self-mastery ay marunong kang pumili ng environment. Kapag gusto mong umangat, kailangan mong piliin ng mga taong nakakaangat din sa'yo. Yung mga taong hindi lang nagsasalita ng negatibo, kundi nagtutulak sa'yo na gumawa ng mas mabuti. Hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo na agad ang lahat ng kaibigan o kamag-anak na negatibo ang pananaw. Pero dapat may boundary ka. Kung dati 2 oras kang nakikinig sa reklamo nila, baka ngayon, limitahan mo na lang sa 10 minuto. At pagkatapos, ilaan mo ang oras mo sa mga taong nagbibigay ng motivation, ng tamang payo at positibong pananaw. Tandaan mo, you become the average of the 5 people you spend the most time with. Kung lagi mong kasama ang 5 taong walang direksyon, malamang sa malamang, mapupunta ka rin sa wala. Pero kung kasama mo ang 5 taong may pangarap, may disiplina, at may drive sa buhay, kahit hindi ka ganun kasipag sa simula, mahahawa ka rin sa energy nila. Self-mastery is not just about controlling yourself, kundi marunong ka rin pumili ng impluensya na papasukin mo sa buhay mo. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-control, kung puro negative ang pinapakain mo sa isip at emosyon mo, mabibigatan ka rin. Number 10, pagkakaroon ng malinaw na values. Alam mo, isa sa pinakamalakas na sandata para makontrol mo ang sarili mo ay ang malinaw na values o paninindigan. Kasi isipin mo, kung wala kang malinaw na paniniwala kung ano ang tama at kung ano ang mali para sa'yo, madali kang madadala ng sitwasyon, ng emosyon at ng opinyon ng ibang tao. Halimbawa, kung ang value mo ay katapatan, kahit gaano katuksuhin na magsinungaling para makalusot, may inner voice sa loob mo na magpapaalala, hindi ito ang tama. Kapag malinaw ang value na ito sa'yo, mas madaling tumanggi at mas madaling lumaban sa tukso. Kung ang value mo naman ay pamilya muna bago lahat, kahit gaano ka kabisi sa trabaho, hahanap ka ng oras para sa mahal mo sa buhay. Kapag may desisyon ka na gagawin ng isang bagay, ang tanong mo agad sa sarili, makakabuti ba ito sa pamilya ko? Yan ang kapangyarihan ng values. Parang compass na hindi ka maliligaw kahit saan ka pa mapunta. Ang values ay nagsisilbing foundation ng karakter mo. Para itong ugat ng puno, kahit anong bagyo ang dumaan, matibay kang nakatayo kasi nakaugat ka sa malinaw na prinsipyo. Pero kung wala kang values, para kang dahon na basta nalilipad kung saan-saan. Nadadala ka ng peer pressure, nadadala ka ng takot, nadadala ka ng pansamantalang saya. Minsan kasi, kaya nahihirapan ng tao magdesisyon ay dahil hindi niya alam kung saan siya tatayo. Pero kapag malinaw sa iyo ang values mo, hindi na lahat ng bagay ay kailangang pag-isipan ng matagal. Kasi malinaw ang basihan. Kung pasok sa values mo, sige. Kung taliwas, automatic na hindi. At ito ang isang mahalagang bagay. Hindi sapat na may values ka lang. Kailangan mo rin itong isabuhay. Kasi useless ang values kung hanggang salita lang. Para kang nagsasabing, importante sa akin ang kalusugan, pero puro fast food at bisyo ang ginagawa mo. Kung totoo ang value, makikita ito sa aksyon. Itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang mga bagay na hindi ko kayang ikompromiso? Ano ba ang mas mahalaga sa akin? Pera
o integridad? Pansamantalang sarap o pangmatagalang kapayapaan? Ano ang mga bagay na kaya kong ipaglaban kahit mahirap? Kapag nasagot mo yan, doon unti-unting nabubuo ang malinaw na values mo. At pag malinaw na ito sa'yo, mas madali mong makukontrol ang sarili mo. Hindi ka na basta nadadala ng galit, ng takot o ng tukso. Kasi alam mo kung sino ka at kung ano ang pinaninindigan mo. Number 11, balancing pamumuhay. Kung iisipin mo, madalas nating marinig ang salitang balance, work-life balance, healthy lifestyle, emotional balance. Pero sa totoo lang, napakahirap nitong gawin sa araw-araw. Kasi karamihan sa atin, nadadala ng sobrang trabaho, sobrang stress, o kaya naman sobrang aliw sa mga bagay na wala namang matibay na direksyon. Ang self-mastery ay hindi lang tungkol sa pagiging productive o disiplinado, kundi sa kakayahang i-manage ang lahat ng aspeto ng buhay nang hindi mo isinasakripisyo ang isa para sa iba. Kung puro trabaho ka lang, oo, baka umasenso ka financially. Pero baka naman mawalan ka ng oras sa pamilya, magkasakit ka, o kaya mawalan ka ng gana sa buhay. Kung puro enjoyment ka lang, oo, masaya, pero paano naman ang kinabukasan mo? Kung puro health at fitness lang ang focus mo, paano naman ang relationships at spiritual life? Diyan papasok ang balancing pamumuhay, ang art ng tamang timpla. Isipin mo ang buhay parang isang plato ng pagkain. Hindi masarap kung puro ulam lang at walang kanin. Hindi rin masarap kung puro kanin lang at wala kang ulam. Kailangan kumpleto. Ganon din ang buhay. Kailangan may trabaho, may pahinga, may oras para sa sarili, may bonding sa pamilya, at may panahon para sa Diyos. Maraming tao ang napapabayaan ng sarili kasi inuuna nila ang trabaho o inuuna nila ang ibang tao. Halimbawa, yung magulang na puro kayod para sa mga anak pero nakukompromiso ang health niya. O yung kabataan na puro social media at gimmick kaya nawawala sa hulog ang studies at future. Ang problema, kapag hindi balanse, may kapalit palagi. Ang susi sa balancing pamumuhay ay awareness at intensyon. Alam mo dapat kung kailan ka dapat magtrabaho at kailan magpapahinga. Alam mo rin dapat na hindi lahat ng bagay ay kailangan mong kontrolin. Minsan kailangan mo rin mag-let go. Kung may balance ang buhay mo, mas nagiging malinaw ang isip mo, mas tumitibay ang katawan mo, at mas nagiging kalmado ang puso mo. At doon mo makikita, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng oras para sa lahat, kundi sa tamang pagtutok sa mga bagay na tunay na mahalaga. Number 12, commitment sa habang buhay na paglago. Alam mo, karamihan sa tao, iniisip na ang self-mastery ay parang isang finish line. Na kapag nagawa mo na ang ilang disiplina o naabot mo na ang isang goal, tapos na ang laban. Pero ang totoo, ang paglalakbay ng self-mastery ay habang buhay. Hindi ito isang event, kundi isang lifestyle. Parang halaman lang yan. Kahit tumubo na, hindi ibig sabihin ay pwede mo nang pabayaan. Kailangan pa rin ng tubig, kailangan pa rin ng araw at tamang alaga para manatiling buhay at malusog. Ganon din sa atin. Kahit marating mo na ang success ngayon, kung hindi mo itutuloy ang pag-aaral, disiplina at self-improvement, unti-unti kang manghihina. Ang commitment sa lifelong growth ay nangangahulugan na handa kang matuto kahit kailan, kahit saan at kahit kanino. Hindi lang sa libro o paaralan, kundi pati sa mga pagkakamali, sa mga pagsubok, at maging sa mga taong mas bata pa sa'yo o mas mahirap kaysa sa'yo. Kasi totoo, lahat ng tao ay may maituturo basta bukas ang isip mo. Minsan kasi, kapag nagtagumpay na tayo, may pera, may posisyon, may respeto ng tao, nagiging kampante tayo. Doon pumapasok ang panganib. Kapag inakala mong sapat na ang alam mo, doon nagsisimula ang pagkasira. Tandaan mo, ang mundo ay laging nagbabago. Kung hindi ka nakikisabay, maiiwan ka. Relatable ito sa totoong buhay. Isipin mo, kung ang cellphone at teknolohiya nga, taon-taon nag-upgrade, bakit tayo hindi? Kung kontento ka na sa version ng sarili mo, paano ka makakasabay sa version 2, version 3, version 4 ng mundong ginagalawan natin? Pero ang kagandahan ng commitment sa lifelong growth ay ito. Hindi ito karera na may kalaban ka, kundi journey na may kasamang pag-enjoy. Hindi mo kailangan magmadali. Ang importante, araw-araw may maliit kang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng sarili mo. At tandaan mo rin, ang tunay na self-mastery
ay hindi lang tungkol sa kung ano ang naaabot mo, kundi sa kung paano ka nagbabago bilang tao. Ang growth ay hindi para ipakita sa iba, kundi para maramdaman mong ikaw ay lumalalim, lumalawak ang pangunawa, at mas nagiging matibay sa buhay. Kaya kung seryoso ka sa self-mastery, huwag mong isipin na may graduation day ito. Wala. Ang tunay na commitment ay ang araw-araw na pagpili na maging mas mabuti kaysa kahapon.